May mga bagay na kaya sanang magpagaan ng isip mo noon pero hindi itinuro sa atin. Hindi dahil mahina ka, kundi dahil may mga brain upgrades na natutunan lang natin kapag napagod na tayo. Kaya sa video na to, pag-uusapan natin ang 13 brain upgrades na pwede mong simulan ngayon kahit anong edad mo. Number 1. Hindi lahat ng iniisip mo ay totoo. Araw-araw, may libu-libong thoughts na dumadaan sa isip mo. Minsan parang boses sila na paulit-ulit nagsasabing, hindi ka sapat, mapapahiya ka, wala kang mararating. At dahil galing sa loob ng ulo mo, automatic mong iniisip na totoo sila. Pero ang totoo, hindi porket naiisip mo, totoo na. Ang utak mo ay hindi truth machine. Isa lang siyang story-making machine. Trabaho niyang protektahan ka, hindi gawing masaya. Kaya madalas, mas pinipili niyang mag-isip ng worst case scenario kaysa magtiwala. Para sa brain mo, mas safe ang takot kaysa risk. Even kung wala ka namang totoong panganib. Halimbawa, may isang taong hindi nag-reply sa message mo. Biglang papasok ang thought, may nagawa ba akong mali? Ayaw na niya sa akin? But reality check, baka busy lang siya. Baka walang load o tulog. Hindi facts ang thoughts mo. Interpretation lang sila. Ang problema, kapag hindi mo kinwestiyon ang iniisip mo, nagiging batas ito sa buhay mo. Isang thought lang na, hindi ako magaling magsalita, paulit-ulit mong pinaniwalaan. Tapos bigla ka na lang umiiwas sa opportunities. Hindi dahil totoo, kundi dahil naniwala ka. Minsan, ang iniisip mo ay galing sa pagod, hindi sa katotohanan. Kapag kulang ka sa tulog, kapag gutom ka, o kapag stressed, o emotionally drained, mas negative ang lens ng utak mo. Parang camera na may maduming lente. Lahat ng nakikita mo, mali ang kulay. Kaya importante ang skill na hindi itinuro sa atin noon. Ang thought awareness. Hindi mo kailangang labanan ang lahat ng iniisip mo. Kailangan mo lang tanungin, katotohanan ba ito? O baka feeling ko lang? May ebidensya ba? O assumption ko lang? Kapag natutunan mong umatras ng konti at panoorin ang thoughts mo, doon mo marirealize na hindi ikaw ang isip mo. May isip ka, pero hindi ka controlled nito. At sa moment na yon, may choice ka na. Kung maniniwala ka ba, o hahayaan mo lang itong dumaan. Hindi mo kailangang paniwalaan ang bawat boses sa ulo mo. Minsan, noise lang talaga siya. At kapag natutunan mong i-mute ang noise, doon nagsisimulang luminaw ang buhay mo. Number 2, ang utak ay tamad by design. Hindi ito insulto ha, biological fact ito. Ang brain mo ay ginawa para magtipid ng energy, hindi para maging productive 24/7. Noon, survival ang priority. Kung mas konti ang effort, mas mataas ang chance mabuhay. Hanggang ngayon, dala-dala pa rin natin ang design na yan. Kaya kapag may gagawin kang bago, halimbawa mag-ehersisyo ka, magsulat ka, o mag-aral, magsimula ulit, automatic may boses sa loob mo na magsasabing, mamaya na lang yan. Pagod na ako. Hindi muna ngayon. Hindi dahil tamad ka bilang tao, kundi dahil ayaw lang ng utak mo sa extra work. Gustong-gusto ng utak ang familiar. Kahit toxic, kahit paulit-ulit na mali, basta pamilyar, safe yun para sa kanya. Kaya mas madali ang mag-scroll kaysa magbasa. Mas madali ang mag-procrastinate kaysa mag-focus. Mas madali ang manatili sa comfort zone kaysa sumubok ng bago. Less effort, less risk. Dito nagkakamali ang karamihan. Akala kasi nila kulang sila sa motivation. Pero ang totoo, motivation is unreliable. Hindi ka talaga kikilos araw-araw kung motivation lang ang aasahan mo. Kasi pagod ang utak at ayaw nitong magtrabaho ng walang malinaw na dahilan. Pero ang tunay na hack, systems, not willpower. Kapag ginawa mong madali ang tamang gawain at kapag ginawa mong mahirap ang maling gawain, kusa kang gagalaw. Halimbawa, kung gusto mong magbasa, ilagay mo ang libro mo sa tabi ng kama mo at ilayo mo ang phone mo. Hindi dahil masipag ka bigla, kundi dahil tinamad ang utak mo sa mas mahirap na option. Kapag sinabi mong, ang tamad ko, madalas hindi yun totoo. Ang totoo, wala kang system na kaalyado ng utak mo. Nilabanan mo ang design to, imbis na gamitin. Small steps matter. Ayaw ng utak sa malalaking pagbabago. Pero kapag sinabi mo,
5 minutes lang, pumapayag siya. Kapag nasimulan mo na, madalas tuloy-tuloy na. Hindi dahil nagbago ang utak mo, kundi dahil naloko mo siya in a good way. Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo araw-araw. Kailangan mo lang intindihin kung paano talaga gumagana ang utak mo. Kapag kaibigan mo na siya, hindi mo na kailangang labanan ang katamaran. Magiging strategy na lang siya. Number 3, stress ay signal, hindi kaaway. Sanay tayo na kapag stress tayo, ang unang instinct natin ay takasan ito. Gusto nating makawala agad sa iniisip natin. Kaya ang ginagawa natin, mag-scroll, matulog, kumain ng marami, distraction, parang iniisip natin na ang stress ay kalaban na kailangang patayin. Pero ang totoo, ang stress ay mensahe. Parang notification ng utak at katawan mo na may kailangang pansinin. Hindi ka binibetray ng stress mo. Kino-callback ka lang nito. Kapag may deadline, kapag may problem, may conflict, at bigla kang kinakabahan, bumibilis ang tibok ng puso mo. Sumasakit ang ulo mo. Hindi dahil mahina ka. Ibig sabihin, may mahalaga sa'yo. Kung wala kang pakialam sa mga bagay-bagay, wala rin stress. So, in a strange way, stress is proof that you care. Ang problema, hindi stress ang sumisira sa'yo. Ang sumisira sa'yo ay hindi mo pinakinggan ang katawan mo. Kapag matagal mo nang binabaliwala ang signal, saka ito nagiging burnout, anxiety, o sakit sa katawan. Parang ilaw sa dashboard ng sasakyan. Hindi mo sisirain ang ilaw para mawala ang problema. Di ba? Aayusin mo kung ano ang sira. Minsan, sinasabi ng stress mo na overloaded ka na. Too many yes, not enough rest. Minsan naman, sinasabi nitong may boundary na nilalabag. May taong sobra mo nang inuunawa. May sitwasyong hindi ka na nire-respeto. At minsan, stress is telling you the hard truth. May ginagawa kang hindi aligned sa gusto mo sa buhay. Kaya instead na tanungin mo ang sarili mo ng paano ko ito tatanggalin, mas powerful ang tanong na ano ang gusto kong ipaalam ng stress ko. Is it telling you to slow down? To speak up? To let go? To change direction? Hindi mo kailangang i-eliminate ang stress para gumaling. Kailangan mo lang itong i-translate. Kapag natutunan mong pakinggan, nagiging guide siya, hindi burden. Nagiging warning before damage. Nagiging push bago ka tuluyang maubos. And here's the twist. May good stress at may bad stress. Yung good stress, yun yung nagpupush sa'yo na mag-grow, na maghanda, mag-level up. Yung bad stress naman, yun yung paulit-ulit kang sinasaktan pero wala namang growth. Ang goal mo ay hindi zero stress. Ang goal ay right kind of stress. So next time na ma-feel mo na stressed ka, huwag mo agad i-judge ang sarili mo. Huminto ka muna saglit, huminga ka, at pakinggan mo ang katawan mo. Baka hindi ka sinisira ng stress mo, baka ginigising ka lang niya. Number 4, hindi ka tamad, overloaded ka lang. Maraming tao ang akala nila problema nila ang katamaran. Pero ang totoo, pagod na pagod lang ang utak mo. Hindi physically tired, mentally exhausted. Iba yon. Kapag overloaded ang isip mo, parang browser na may 47 tabs na bukas. Kahit simpleng task, parang sobrang bigat na. May gusto kang gawin. Alam mo kung ano ang dapat gawin. Pero hindi ka makagalaw. Tapos sasabihin mo sa sarili mo, ang tamad ko talaga. Pero tanong, tamad ba ang isang taong maraming iniisip? Maraming iniintindi? Maraming pressure? Hindi. Overstimulated siya. Ang utak mo ay may limit. Kapag araw-araw kang nagdi-decide ano ang uunahin, ano ang sasagutin, paano ka gagalaw, unti-unting nauubos ang mental energy mo. Ito ang tinatawag na decision fatigue. Hindi ito weakness. Human limit ito. Kaya minsan, mas kaya mong mag-scroll ng 1 oras kaysa mag-umpisa ng 5 minutong gawain. Hindi dahil ayaw mo, kundi dahil masyadong mataas ang activation energy ng task. Pagod na ang utak mo para magsimula. Dagdag pa riyan ang emotional load. Hindi lang tasks ang bumibigat, kasama ang expectations, disappointments, unresolved issues, at tahimik na worries na hindi mo masabi kahit kanino. Kahit nakaupo ka lang, may buhat ka pa rin sa loob. Ang masakit, lumaki tayo na tinuruan na kapag hindi ka productive, tamad ka. Walang nagturo sa atin na may mga araw na kailangan lang ng utak mo ng pahinga, ng clarity, at simplification.
Hindi motivation ang kulang, capacity ang ubos. Kung overloaded ka, hindi mo kailangan ng mas mahigpit na discipline. Kailangan mo ng less input, more space. Mas konting desisyon, mas konting ingay, mas malinaw na priorities. Minsan isang malinaw na next step lang, sapat na. Subukan mong palitan ang self-talk mo. Sa halip na, ang tamad ko, sabihin mo, pagod ang isip ko. Anong pinakamagaan na pwede kong gawin ngayon? Ibang usapan yon. Mas compassionate, mas realistic. Hindi ka sirang tao. Hindi ka kulang sa sipag. Overloaded ka lang. At kapag binawasan mo ang bigat sa isip mo, babalik din ang galaw mo. Hindi pilit, kundi natural. Number 5, your brain believes what you repeat. Kung paulit-ulit mong sinasabi sa sarili mo na hindi ako magaling, hindi para sa akin yan, ganito na lang talaga ako, unti-unting tinatanggap ng utak mo yan bilang katotohanan. Hindi dahil may ebidensya, kundi dahil madalas mo siyang naririnig. Para sa utak mo, repetition equals truth. Ang utak mo ay parang sponge at recorder at the same time. Wala siyang filter kung positive ba o negative ang sinasabi mo sa sarili mo. Kapag paulit-ulit, iniisip niya, importante ito. Kaya kahit joke lang sa umpisa, kapag araw-araw mo nang inuulit, nagiging identity na siya. Isipin mo to, kung araw-araw may taong magsasabi sa'yo na hindi ka sapat, kahit strong ka pa sa simula, darating ang punto, natatagos yan. Ganon din ang nangyayari kapag ikaw mismo ang nagsasabi nito sa sarili mo. Mas malakas pa nga kasi galing na mismo sa loob mo. Minsan hindi mo namamalayan, naka-autopilot na ang self-talk mo. Pag nagkamali ka, automatic na maririnig mo, ang bobo ko. Pag napagod ka, tamad talaga ako. At habang inuulit mo yan, nire-rewire mo ang utak mo na maniwalang ganun ka talaga. Even kung hindi. The scary part, your brain will look for proof. Kapag naniwala siyang mahina ka, hahanapin niya ang lahat ng moments na pumalpa ka at babaliwalay ng mga wins mo. Confirmation bias yan. Hindi dahil totoo, kundi dahil yun ang pinili ng utak mong i-highlight. Pero may good news. Dahil kung repetition builds itself, repetition can also rebuild you. Hindi ito about fake positivity o panluloko sa sarili. Hindi mo kailangan sabihin na perfect ako kung hindi mo ramdam. Mas powerful ang honest repetition tulad ng I'm learning. Kaya kong umusad kahit mabagal. Hindi ako ang pagkakamali ko. Sa umpisa, parang cringe, di ba? Parang hindi ka sanay. Kasi bago ito sa utak mo eh. Pero tandaan mo, lahat ng paniniwala mo ngayon, bago rin noon. Di ba? Naging normal lang dahil paulit-ulit mong iniisip at ginagawa. Kung gusto mong baguhin ang takbo ng isip mo, pakinggan mo muna kung ano ang paulit-ulit mong sinasabi sa sarili mo. Dahil araw-araw, kahit hindi mo namamalayan, ikaw ang pinakamadalas kausap ng utak mo. At kung ikaw ang boses na palaging naririnig ng isip mo, tanungin mo ang sarili mo, kung totoo lahat ng inuulit ko sa sarili ko, gusto ko ba talagang maging yon? Number 6, sleep is a brain upgrade, not laziness. Lumaki tayo sa mindset na kapag maaga kang natutulog, mahaba ang tulog mo, tamad ka. Parang badge of honor pa nga ang puyat. Walang tulog pero productive. Pero ang totoo, hindi ganyan gumagana ang utak mo. Hindi ka makina, hindi ka phone na pwedeng i-charge habang ginagamit. Kapag natutulog ka, hindi ka naka-off mode, naka-upgrade mode ka. Diyan naglilinis ang utak mo ng mental clutter, ng stress, emotional residue, at mga impormasyon na hindi na kailangan. Parang system update na tahimik lang pero critical. Kapag in-skip mo ito, oo, gagana ka pa rin kinabukasan. Pero buggy, mabagal, at madaling mag-crash. Napansin mo ba na kapag kulang ka sa tulog, mas mabilis kang mairita? Mas emotional, mas negative, mas impulsive. Hindi dahil masama kang tao, dahil pagod lang ang prefrontal cortex mo. Yun ang part ng brain na responsible sa decision making, sa focus, at self-control. Kapag kulang ka sa tulog, emotions ang nagda-drive, hindi logic. Sleep is also memory's best friend. Lahat ng natutunan mo sa araw, conversations, realizations, lessons, dito inaayos at iniimbak. Kaya kahit anong aral, kahit anong motivation o insight ang pumasok sa'yo, sayang lahat kung puyat ka. Parang nagsusulat ka lang sa tubig. At ito ang hindi sinasabi ng marami. The lack of sleep messes with your self-worth. Kapag puyat ka,
mas malakas ang self-doubt, mas mabigat ang problema, mas parang imposible ang buhay. Hindi dahil lumaki ang problema, humina lang ang utak mo. Hindi rin totoo na mas marami kang nagagawa kapag kulang ka sa tulog. Mukha lang busy, pero mabagal ang thinking. Paulit-ulit ang mistakes, at mas mahaba ang oras sa simpleng tasks. Sleep doesn't steal your time, it multiplies it. Kaya kung may nagsabi sa'yo na sayang ang tulog, tandaan mo ito, hindi sayang ang tulog. Sayang ang buhay na pinapatakbo mo gamit ang pagod na utak. Hindi ka tamaran ng paghinga. Responsibilidad mo ito sa sarili mo. Kapag pinili mong matulog, pinipili mong maging mas malinaw mag-isip, mas emotionally stable, at mas grounded kinabukasan. Hindi ka mahina dahil natutulog ka. Mas matalino ka lang mag-alaga ng utak mo. Number 7. Small wins rewire confidence. Akala natin dati, ang confidence dumarating lang kapag may malaking achievement, kapag may napatunayan ka na, kapag may napanalunan ka na, kapag successful ka na sa mata ng iba. Pero ang totoo, baliktad ang proseso ng utak. Hindi confidence ang nauuna bago action. Action muna, kahit maliit, bago sumunod ang confidence. Ang utak mo ay parang recorder. Lahat ng ginagawa mo, may tinatala siya. Kapag paulit-ulit mong hindi tinatapos ang mga bagay, kahit maliliit, unti-unti niyang nire-record ang story na hindi ako consistent, hindi ako mapagkakatiwalaan, at hindi mo namamalayan, bumababa ang tiwala mo sa sarili mo. Pero kapag nagsimula ka sa small wins, kahit sobrang simple lang, pagbangon sa oras na sinabi mo, pagtapos ng isang maliit na task, pagharap sa isang takot kahit nanginginig ka, may ibang message na pumapasok sa utak mo. Kaya ko pala. I can do hard things. Hindi mo kailangang baguhin ang buong buhay mo para maging confident. Kailangan mo lang mag-ipon ng proof. At ang proof na pinakamabilis paniwalaan ng utak mo ay galing sa experience, hindi sa motivational quotes. Isipin mo ito, kapag sinabi mong mag-i-ehersisyo ka ng 1 hour, tapos hindi mo ginawa, -1 sa self-trust. Pero kapag sinabi mong maglalakad ka lang ng 5 minutes at ginawa mo, +1 agad. Maliit lang sa mata ng iba, pero malaki sa loob. Diyan nagsisimula ang rewiring. Sa bawat small win, bumubuo ka ng bagong identity. Hindi na taong laging sumusuko, kundi taong tumutupad sa sarili niyang salita. At kapag nagbago ang identity, kusang sumusunod ang confidence. Kaya wag mong maliitin ang small progress. Hindi siya slow, sustainable siya. Hindi siya dramatic, pero solid. Ang confidence, hindi binibigay ng mundo. Iniipon mo siya araw-araw. Isang maliit na panalo sa bawat pagkakataon. At balang araw, mapapansin mo na lang, yung dating bagay na kinatatakutan mo, ginagawa mo ng hindi mo namamalayan. Hindi dahil bigla kang naging matapang, kundi dahil sanay na ang utak mo sa panalo, kahit maliit lang. Number 8. Multitasking is productivity killer. Akala natin, kapag sabay-sabay ang ginagawa, naka-open ang phone, may music, may chat, may trabaho, sabay-sabay yun mas productive tayo. Yan ang akala natin. Pero ang totoo, hindi talaga marunong mag-multitask ang utak natin. Ang ginagawa lang nito ay mabilis na task switching. Lipat ng focus, balik ulit, tapos lipat na naman. At bawat lipat, may kapalit na pagod at pagkabawas ng quality. Isipin mo ang utak mo na parang browser. Kapag 10 ang tabs na bukas, hindi ibig sabihin mas mabilis. Mas bumabagal pa nga. Mas umiinit. Mas naglalag. Ganon din ang isip mo. Kada notification, kada silip sa phone, kada sandali lang, may nawawalang momentum. Minsan pakiramdam mo, busy ka buong araw. Pero pagdating ng gabi, parang wala ka namang natapos. Bakit? Kasi hinati-hati mo ang attention mo. Busy doesn't always mean productive. Madalas, exhausted ka lang. Ang masakit pa, ang multitasking ay tahimik na pumapatay ng deep thinking. Hindi ka nakakalubog sa isang gawain. Surface level lang palagi. Kaya kahit matagal kang gumagawa, parang hindi ka satisfied sa output mo. At huwag mong sisihin ang sarili mo agad. Design talaga ang mundo para guluhin ang focus mo. Apps are literally built to steal your attention. Kaya kung pakiramdam mo mabilis kang ma-distract, hindi ka weak. You're human. Pero kapag sinubukan mong gawin ang isang bagay lang, kahit 25 minutes lang, mapapansin mo ang difference. Mas malinaw ang isip, mas mabilis ang progress,
mas konti ang stress. Kasi ang utak mo, kapag iisa lang ang focus, nagiging mas efficient, mas creative, mas kalmado. Productivity is not about doing more things at once. It's about doing the right thing. Fully present. Kapag binigyan mo ng buo ang attention mo sa isang task, mas konti ang oras, mas mataas ang kalidad. Hindi mo kailangang sabayan ang lahat. Hindi mo kailangang maging everywhere. Minsan, ang pinakamatalinong move ay simple lang. One thing at a time. At doon ka talaga uusad. Number 9. Silence sharpens the brain. Minsan nakakalimutan natin kung gaano ka-powerful ang katahimikan. Sa mundo na puno ng notifications, meetings at constant scrolling, parang palaging may tunog sa paligid natin. Hindi lang sa labas, kundi sa loob ng isip natin. Thoughts, worries, plans, regrets, they're all talking at the same time. At sa dami ng ingay, nahihirapan ang utak mo na mag-focus at mag-isip ng malinaw. Kapag tahimik ka, kahit sandali lang, may magic na nangyayari sa utak mo. Biglang lumalabas ang clarity. Parang nagre-reboot ang sistema. Napapansin mo ang mga bagay na dati hindi mo na-feel. Mga ideas na bago, mga solusyon sa problema na matagal mong iniisip, o simpleng realization tungkol sa sarili mo. Ang silence, kahit 5 minutes lang, ay nagiging space for insight. Kaya minsan, hindi kailangan ng coffee o bagong gadget para maging productive. Kailangan mo lang ng quiet moment. Hindi lang sa paligid, kundi sa isip mo rin. Pwede kang maglakad sa park na walang earbuds. Pwede kang umupo sa balkonahe at titignan ng langit. O simpleng huminga ng malalim nang walang distraction. You'd be surprised kung gaano ka-powerful maging present sa katahimikan. Sa katahimikan, nagiging malinaw ang priorities mo. Nadidetox ang utak mo sa mental clutter. At mas interesting, sa tahimik na space na yon, lumalabas ang tunay na creativity. Hindi yung random na ideas na galing sa stress o pressure, kundi yung ideas na may depth, meaning, at relevance sa buhay mo. Ang silence is not emptiness. It's sharpening tool. It's like giving your brain a mini gym session. Muscles ng focus, insight, at self-awareness ang nag-workout. At kapag natutunan mong i-value ang tahimik na moments, mas malinaw ang bawat decision mo. Mas malakas ang concentration mo. At mas madali mong marirealize kung ano talaga ang gusto mo sa buhay. Number 10. Ang utak ay hindi naghahanap ng kaligayahan, kundi familiarity. Ang utak mo ay hindi talaga naghahanap ng kaligayahan. Sounds weird, di ba? Lahat tayo ang iniisip, gusto ko maging happy, gusto ko mag-enjoy. Pero ang utak mo, sa core niya, ay simpleng survival machine. Ang pinaka-job niya, siguraduhin na ligtas ka at predictable ang buhay mo. Kaya mas interested siya sa familiarity kaysa sa kaligayahan. Ibig sabihin nito, mas pinapahalaga ng utak mo ang comfort zone kaysa sa joy zone. Kaya kahit alam mo na toxic ang routine mo, mga habits, relationships, o mindset, madalas bumabalik ka pa rin. Kasi familiar siya. Familiar is equal to safe. Kahit hindi ka happy, at least predictable, isipin mo, bawat change sa buhay mo, parang alert sa utak. Bago to baka panganib yan. Kaya mas nagkakaroon ka ng resistance kahit alam mong kailangan mo ng growth. Parang lagi kang nakikinig sa voice sa loob ng ulo mo na nagsasabing, mas okay na stick ka dito kahit hindi perfect. Ito rin ang dahilan kung bakit minsan mahirap i-break ang bad habits. Alam mo, those little routines that hurt you, pero stable sila. Ang brain mo mas gusto ang known pain kaysa unknown happiness. Strange, but true. Kaya ang first step para ma-upgrade ang utak mo, become aware of familiarity bias. Kapag na-realize mo na hindi ka stuck dahil sa kakulangan ng effort, kundi dahil natural lang sa utak mo na mag-stick sa known patterns, nagkakaroon ka ng freedom. Parang bigla mong naiintindihan, kaya pala paulit-ulit ako dito. Hindi dahil mahina ako. Gusto lang ng utak ko ng familiar. Kapag na-master mo ito, mas kaya mong lumabas sa comfort zone. Kaya mong subukan ang bago. At sa huli, maramdaman mo ang totoong kaligayahan. Kasi ngayon, ang happiness ay choice na. Hindi lang random bonus na pinapadala ng utak mo. Number 11. Comparison rewires your brain for insecurity. Alam mo ba, tuwing ikinukumpara mo ang sarili mo sa iba, may mangyayari sa utak mo na hindi mo namamalayan. Hindi lang ito simpleng feeling inferior. Literal na nire-rewire ng utak mo ang paraan na ipinrasis nito ang sarili mo. Every time na iniisip mo,
Bakit mas maganda siya? Bakit mas successful siya? Mas social siya kaysa sa akin? Parang sinasabi mo sa sarili mo na hindi ka sapat. The tricky part, ang utak natin ay mahilig sa pattern at repetition. Kapag palagi mong ginagawa ang comparison na ito, nagiging default na sa utak mo na i-measure ang sarili mo against sa ibang tao, hindi sa sarili mo mismo. Kaya kahit anong achievement mo, parang kulang ka pa rin. Parang walang endgame ng satisfaction. Ang happiness mo, nauugnay sa level ng iba, hindi sa sariling progress. At kapag ganito ang pattern, nagiging automatic na ang insecurity. Hindi mo na kailangan ng actual threat o failure. Basta may nakita kang mas magaling na tao sa social media o sa trabaho, automatic nag-feel ka ng kulang. Kahit hindi totoo. Ang comparison ay parang mental virus. Maliit lang ang simula, pero dahan-dahan, nire-reprogram ang confidence mo. But here's the good news. Kapag aware ka na dito, may power ka ng baguhin. You can choose to focus on your growth, celebrate small wins, at tingnan ang sarili mo through your own lens, hindi sa lens ng iba. Imagine how free your brain feels kapag hindi mo na kinukumpara ang sarili mo sa ibang tao. More energy, less stress, and yes, mas confident ka. Number 12, your brain edits reality. Alam mo ba na ang utak mo ay parang direktor ng sariling pelikula? Hindi mo actually nakikita ang mundo as it really is. Ang nakikita mo ay edited version. Binago, pinasimple, o pinadramatize ng utak mo para mas madali mo itong maintindihan at mas ma-handle. Halimbawa, kapag may nagalit sa'yo sa office o sa school, agad-agad na nag-i-interpret ang utak mo. Galit na sa akin to, sigurado. Baka simpleng bad day lang ng tao yon o may ibang dahilan. Ang utak mo, dahil gusto nitong protektahan ka, automatic na ginagawang threat ang sitwasyon. Kaya minsan, mas malaki ang drama sa isip mo kaysa sa totoong nangyayari. Parang Instagram filter lang din ito. Nakikita mo ang sarili mo sa mirror o sa selfie, pero may mga kulay at effect na idinagdag ng utak mo. Yung focus sa flaws, yung exaggeration ng fears, yung downplay ng strengths. Kahit hindi mo namamalayan, ito ang nagdidikta kung paano ka magre-react, kung paano ka makikipag-usap, at kung paano mo mararamdaman ang mundo sa paligid mo. Ang pinaka-interesting, kapag aware ka na ginagawa ito ng utak mo, biglang nagkakaroon ka ng choice. Hindi ka na basta victim ng edited reality. Pwede mong i-question, talaga bang ganun ang nangyari? O utak ko lang ang nag-zoom in sa negative? Sa simpleng awareness na yon, unti-unti mong nababago kung paano mo nakikita ang mundo at kung paano ka nakaka-react sa challenges. So basically, reality isn't fixed. Brain mo ang editor at ikaw ang director. Pwede mong piliin kung anong version ang lalabas sa story ng buhay mo. Number 13, awareness is the real upgrade. Alam mo, maraming tao naghahanap ng shortcut para maging successful o masaya. Pero madalas, nakakaligtaan nila ang pinaka-powerful na tool nila, ang kanilang sariling awareness. Awareness, sa simpleng salita, ay yung kakayahan mong mapansin at maunawaan ang sarili mo. Yung mga iniisip mo, nararamdaman mo, at mga patterns na paulit-ulit sa buhay mo. Imagine mo, buong buhay mo nagre-react ka lang sa kung anong nangyayari sa paligid. React ka sa comments, nag-react ka sa stress, nag-react ka sa expectations ng iba. Pero kung wala kang awareness, automatic lang yung reactions mo. Parang robot. Hindi mo nakikita yung choices mo. Pero kapag nag-practice ka ng awareness, nagiging conscious ka. Nakikita mo kung bakit ka nagagalit, bakit ka nadidismaya, o bakit ka nalulungkot. At sa sandaling makita mo yon, nagkakaroon ka ng space para pumili. Hindi ka basta-basta bumabagsak sa emosyon o habits mo. Masasabing ang awareness ang real upgrade kasi ito yung root level power ng utak at emosyon mo. Kapag aware ka, parang may cheat code ka sa sarili mong life. Makikita mo kung anong behavior ang nagpapabahagi sa'yo, anong habits ang toxic, at anong choices ang magdadala sa'yo sa next level. Parang nagiging director ka ng sariling movie mo. Hindi mo na basta pinapanood lang ang plot. Ikaw ang nagdi-decide ng script. At hindi lang ito tungkol sa malalaking desisyon. Kahit sa simpleng bagay, like paano ka nagre-react sa stress sa trabaho, sa traffic, o sa argument sa bahay. Awareness ang nagsiset ng tone. Sa halip na automatic na mag-react at magsisi, nagiging conscious ka, nagre-reflect, at nakakapili ng mas magandang response. Awareness gives you the pause button. Yung pause button na nagpapahintulot sa'yo na think
before you act, instead of acting on autopilot. Kaya kung may iisang skill na pwede mong i-practice araw-araw, yun ang awareness. Dahil kahit anong wealth, status, o knowledge ang meron ka, kung walang awareness, paulit-ulit ka lang sa parehong patterns. Pero kung ma-awareness ka, every moment, every choice, every interaction, ay may potential na mag-level up ka. Parang mental superpower na free, pero sobrang effective.